Ayon sa worldwide statistics, ang mga lalaki ay responsible sa vast majority ng violence globally. Ang pagiging bayolente ng isang lalaki ay nagmula sa complex issue na nagmula sa kombinasyon ng biological, psychological, social, at environmental factors tulad ng traditional gender roles, mental health issues, at early exposure sa violence. Ang toxic masculinity ay tumutukoy sa collection ng offensive, harmful beliefs, tendencies, at behavior na nagmula pa sa mga sinaunang tungkulin ng mga lalaki na ngayon ay mas lumalala. Sa ngayon, ang salitang manliness perpetuates domination at aggression na maaaring harmful sa mental health ng sinuman. Meron din itong serious social consequences, kaya ito tinawag na toxic. Karamihan sa mga may toxic masculinity ay matitigas, physically and emotionally strong, at aggressive. Ang tingin nila sa mga babae ay mga mabababa at mahihina na hindi karapat-dapat sa kanilang tulong at affections. Pangkaraniwan ding nasa position of power ang mga ito kung saan nila napapakita ang kanilang aggression at toxicity. Tingin nga ba ni Abdullah Shah na siya ay napakamakapangyarihang lalaki na makukuha lahat ng kanyang gusto at magagawa ang kanyang mga kalokohan ng walang consequences? Si Abdullah Shah ay napatunayang guilty sa pagpatay nito sa 20 katao, kasama ang kanyang asawa, sa Kabul. Ito ay ang capital at largest city sa bansang Afghanistan. Si Shah ay nag-served under ni Faryadi Sarwar Zardad, na kilala bilang dating Afghan warlord at Mujahideen leader. Kapwa din sila nagbigay ng serbisyo kay Gulbuddin Hekmatyar na isang politician at dating Mujahideen leader noong civil war sa Afghanistan noong 1992 hanggang 1996. Sila ang namamalakad sa Sarobi checkpoint. Hinaharangan nila ang pangunahing daan galing sa Jalalabad patungo sa Kabul. Sa mga huling araw ng kalayaan ni Abdullah Shah, naninirahan ito sa magulong silid na nasa pinakamahirap na parte ng Kabul. Kasama nito ang kanyang panglimang asawa na si Gul Makai. Kinilala rin itong isang brutal na mujahideen na maraming kaaway. Ang mujahideen ay mga militanteng grupong Islamista na nakipaglaban sa Democratic Republic of Afghanistan at Soviet Union sa panahon ng Soviet-Afghan War at sa kasunod na First Afghan Civil War. Ikinuwento naman ni Gul Makai ang istorya nila ng lalaking labis niyang kinakatakutan. Siya di umano ipwersang kinuha sa kanyang pamilya at tinakot din umano ang kanyang mga magulang kung hindi siya ibibigay ng mga ito. Alam di umano ng babae na ito ay kilalang killer at ayaw niyang mawala ng kapatid kaya pumayag siyang magpakasal dito. 5 araw bago ang kanilang kasal, si Shah di umano ay gumamit ng hashish at naging bayolente. Ang hashish ay isang cannabis concentrate product na binubuo ng compresses form ng dagta na nagmula sa bulaklak ng marijuana. Ayon sa bagong pag-aaral na tinalakay sa psychological medicine, ang patuloy di umanong paggamit ng cannabis ay maaring dahilan ng pagiging bayolente ng isang tao. Ito ay dahil sa pagbabago ng brain function na resulta ng matagal na paggamit ng marijuana. Ang long-term use din nito ay associated sa pagtaas ng risk ng psychosis at mental disorders. Habang nasa impluensya ng marijuana si Gul Makai di umano ay binugbog ni Shah hanggang sa nawalan ng malay. Natanggal din ang 2 ngipin nito sa harapan nang tamaan ng matigas na bagay sa mukha. Pag ito daw ay galit, madalas siya nitong kinakagat hanggang sa matanggal ang kanyang laman. Ni-describe niya ang Mr. bilang isang sick at crazy man. 10 araw matapos ang kasal ang dalawa, ang 20 years old nitong bride ay tumakas. Dumaan ito sa makitid at mabahong eskinita, habang sumisigaw na pinatay ng kanyang mister ang dati nitong mga asawa at pinagtatangkaan din ang kanyang buhay. Ang 37 years old na si Abdullah Shah ay inaresto. Hindi dahil sa pagpatay nito sa dating nitong mga asawa, kundi dahil sa murder ng 13 civilian noong early 1990s sa kasagsagan ng Civil War. Ito ay naitalang kauna-unahang kaso laban sa Afghan Mujahideen commander. Sa isang panayam bago ang kanyang paglilitis, si Abdullah Shah na nakagapos sa mga paa ng kadenang bakal ay itinanggi ang lahat ng mga paratang laban sa kanya. Iginiit nito na ang mga allegation ay ginawa lamang ng kanyang mga kaaway dahil sa agawan ng tubig at lupa. Ayon kay Amruddin Kate, na Chief Prosecutor ng Afghanistan Secondary National Security Court, ni-claim nito na si Abdullah Shah ay isang psychopath na pumatay ng dozens o maaaring hundreds of people. Kasama dito ang 3 niyang asawa, 3 mga anak, at isang sanggol na pinagpira-piraso di umano nito. Ayon sa mga villagers sa Kargha area, na 10 miles north ang layo sa dating base ni Abdullah Shah. Ito daw ay pumatay ng hundreds of civilian, matapos matalo ng Mujahideen ang Nation Communist regime. Ang grupo di umano ang naghari sa lugar, nag-unleash ng civil war, at nagpalaganap ng takot sa Kabul region. Ito daw ang pinakamasamang kriminal sa history ng bansang Afghanistan. Meron ding 30 katao ang pumirma ng complaints laban kay Shah. Napatunayan itong guilty sa 20 counts of murder. Kasama na dito ang sinasabing pagpatay nito sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagbuhos sa katawan nito ng kumukulong tubig.
Isang asawa pa nito ang sinasabing sinubukan niyang sunugin, maswerteng nakatakas ito matapos paliguan ng gasolina. Ito rin ay isa sa mga tumayong witness noong trial ng lalaki. Narinig din ng korte na pinatay ni siya ang kanyang sanggol na anak, paulit-ulit di umano nitong pinalo sa pader ang ulo ng bata. Nasentensyahan ito ng kamatayan noong October 15. Nagsumiti rin ng appeal ang kampo ni siya, pero ang dating Mujahideen commander ay animoy naubusan na ng mga makakapangyarihang kaibigan para siya maisalba. Si Shah ay napatunayan guilty sa pagpatay sa mahigit 20 katao, pero hinihinalang ang tunay na numero ng kanyang biktima ay mahigit sa 40. Noong 2004, dinala si Shah sa Pul-e Charkhi prison, ayon na rin sa utos ng presidente. Isinagawa ang execution ng former military commander na si Abdullah Shah noong April 20, 2004 sa Pul-e Charkhi jail na nasa labas lamang ng Kabul. Ang kanyang sanctioned execution ay ang una sa Afghanistan matapos ang Taliban fall noong late 2001. Namatay ang notorious na former military commander sa pamamagitan ng minsang pagbaril sa likod ng ulo nito. Ang pangyayari ay nasaksihan ng representative ng Afghan Police, ng Attorney General at ng isang doktor. Sinasabing sinekreto sa publiko ang execution ni Shah sa loob ng isang linggo. Hinihinala ng Amnesty International na pinatahimik ng mga politician si Shah para hindi nito ma-expose ang lumalaganap ng human rights violations sa bansa at para hindi ito makapag-testify laban sa commanders na kaalyado ng gobyerno. Ito di umano ay hindi binigyan ng kanyang defense attorney at ang trial ay ginanap din na pasekreto. Na-obtain din ang confession nito matapos itong makaranas ng matinding torture. Ang unang judge na na-assign sa kaso ay na-dismiss dahil sa pagtanggap nito ng suhol. Ang pangalawa naman ay pinataw ang sentensyang kamatayan kay Shah dahil sa matinding pressure na binibigay ng Supreme Court. Ni-claim din ng mga ito na ang mga Afghanistan ay iniiwasan ang basic standards na paglilitis ng patas. Nakatanggap ito ng single gunshot sa ulo pagkatapos pirmahan ni President Hamid Karzai ang execution nito, ayon sa opisina ng general. Ayon kay Jawdluddin, na spokesman ni President Hamid Karzai, ito daw ay nag-aalangan na pirmahan ang execution ni Shah. Inutos din nito na reviewin ang kaso ni Abdullah Shah nang ni-deliver ang guilty verdict nito. Dahil sa nature ng mga krimen ng lalaki, hindi na di umano kailangan patagalin pa ang kaparusahan ng dating military commander. Meron ng 2 death sentences na iniba ni President Karzai, pero ang krimen ni Shah ay masyadong kasuklam-suklam. Tiniyak din ng president na makakamit ng mga biktima ang hustisya. Personally, hindi rin di umano gusto ng president na humantong sa kamatayan ang kaso ni Shah, pero ang pinagbasehan ay ang severity ng crime nito. Siya ang kauna-unahang na-convict sa isang special court proceedings noong October 2002. Gayunpaman, ang mga otoridad ay nagpakita ng reluctance para simulan ang full-scope investigation sa aksyon ni Abdullah Shah para malaman kung ang kumakalat na aligasyon ay totoo. Ang proseso ng trial ni Shah ay nag-highlight ng failure sa Afghanistan court system. Pinuna ng mga International Human Rights Monitor ang mga paglilitis at nanawagan ang isang kinatawan ng United Nations na itigil ang parusang kamatayan sa bansang Afghanistan, hanggang sa matugunan ang mga internasyonal na pamantayan para sa pagpataw ng parusang kamatayan. Ang mga war crimes na ginawa during sa mahaba at brutal na civil war ay patuloy na nakakaapekto sa bansa hanggang sa ngayon. Ang kawalan ng mabusising investigasyon laban kay Abdullah Shah suggest na ang bansa ay hindi pa handa sa Effective War Crimes Tribunal o ang Truth and Reconciliation Commission. Hinihinalang nagsimulang pumatay si Abdullah Shah sa edad na 27 noong taong 1992. Minamatyagan niya ang daan patungong Jalalabad galing sa Kabul, kung saan madalas dumaan ang mga travelers galing sa Pakistan. Nagpapanggap si Shah na tutulungan ang mga ito, saka ito papatayin at pagnanakawan. Kadalasan nilang ninanakawan, niaabdak, at pinapatay ang mga travelers na dumadaan dito. Ang mga karumal-dumal na pangyayari ay naganap di umano noong December 31, 1991 hanggang September 30, 1996. Nilalagay din umano ni Shah ang katawan ng kanyang mga biktima sa isang van, saka itatapon sa isang balon sa Paghman District. Ang sinasabing motibo nito sa pagpatay ay rabiri. Pagbabae ang biktima, pinagsasamantalahan muna niya ito bago patayin. Si Shah at Zardad Khan ay nag-serve sa Hezb-e Islamic Factor. Ito ay organization na binuo ni Gulbuddin Hekmatyar noong 1976. Sumanib din sila sa grupo ni Abdur Rab Rizal Sayaf. Ito ay isang exiled Afghan politician at dating Mujahideen commander. Kumpara sa ibang Afghan Mujahideen leaders, sinasabing si Sayaf ay merong malapit na relasyon sa International Mujahideen sa Arab world. Meron din itong magandang relasyon sa Saudi Arabia na tumutulong na mamobilize ang Arab jihadist volunteers para sa Mujahideen forces. Isa pang kumalat na allegation laban kay Zardad ay sinasabing nasaksihan mismo ng isa niyang kasamahan. Minsan daw itong nambugbog ng isang prisoners at kumain ng at least isang testicles ng kanyang biktima.
Dahil sa pagiging bayolente nito, kaya sinasabing ito ay kinukulong ni Zardad sa isang kuweba at merong kadena sa kanyang liig. Ito di umano ang dahilan kung bakit ito binansagang Zardad's dog. Ito daw ay intensyong pinakawalan para mang-intimidate ng mga nahuling travelers. Ang pinakamabigat na akusasyon laban kay Abdullah Shah na ito ay responsable sa pagpatay ng mahigit sa 40 Hazara ethnic civilians noong 1994. Ayon sa statement ni Abdul Razak, 37 na isang unemployed clerk sa Kalay Kashif village kung saan nakabase ang commander. Minsan daw nitong nakitang pinahilera ni Shah ang 15 hanggang 16 na Hazara civilian sa kainutusan ang isang sundalo na hagisan ang mga ito ng rocket-propelled grenade para makita nila kung ilan ang tutumba. Pero ang sinasabing massacre ay hindi kasama sa trial o sa ginawang investigasyon. Sinasabing ang mga witnesses din ay mga takot na mag-testify. Meron di umanong simple solusyon para ma-unlock ang lihim ni Abdullah Shah, kailangan lamang nila ng pala at panghukay. Sa maalikabok na village ng De Araban na malapit sa base, ay meron isang balon na mailapad na 5 metro at may 25 metro na lalim. Ito rin ay sinasabing puno ng mga basura. Ni-claim ng mga villagers na tinapon dito ni Shah ang 12 ng katawan ng kanyang mga biktima, kabilang ang mga Hazaras. Nagpetition din ang mga villagers na hukayin ito ng mga otoridad para malaman kung talagang merong mga labi ng tao sa ilalim nito. Pero walang balak ang mga criminal investigators na gawin ang excavation dahil ito daw ay nangangailangan ng malaking pondo. Ayon sa mga taga na yon, pinatay ni Abdullah Shah ang mga sibilyan dahil sa kanilang ethnicity at dahil sila ay kabilang sa communist regime. Kung iyon ay totoo, siya ay tulad din ng maraming mga commander noong early 1990s. Kinikidnap din umano ni Shah ang ilang travelers para mang-extort ng pera sa kanilang mga pamilya. Nag-contribute ito sa depiction tungkol sa kanya bilang isang halimaw na mas brutal pa sa ibang mga commander na mga nasa posisyon pa rin. Ang kapalaran ng kanyang 3 naging asawa ay nananatiling mystery. Ayon kay Shah, ang mga ito di umano ay namatay dahil sa sakit. Ayon sa alegasyon ni Kate, ang isang asawa di umano ni Commander Shah ay pinatay nito sa sakal sa Iran, at ang isa naman ay napatay nito sa Pakistan sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kumukulong tubig dito. Pumatay di umano ito ng 2 anak sa pamamagitan ng paghampas sa ulo ng mga ito sa pader, at ang isa naman ay pinagputol-putol nito, ayon sa prosecutor. Meron di umanong mga nakitang witnesses tungkol sa Hazaras massacre, pero takot ang mga ito na tumayo bilang mga testigo. Posible bang si Abdullah Shah ay meron undiagnosed mental illness, kaya siya naging bayolente, o siya ay tunay na diabolikal na ginagamit ang kanyang posisyon para magawa ang kanyang mga karumal-dumal na krimen?